Alam mo ba na dating delivery driver? Etong si Johnson pero sa ibang planeta at meron siyang masalimuot na nakaraan kung bakit siya naging kotse. Huwag ka muna mag-scroll. Tara, kwentuhan muna tayo. Tulad ng buhay ng marami sa atin, isang simpleng manggagawa lang si Johnson. Mula sa planeta na tinatawag na Varys. Nagde-deliver siya sa mga bahay-bahay para kumita ng sapat na ikakabuhay niya. Kumbaga sa tagal ng panahon, naging malaking bahagi na ng buhay niya ang mga gulong at manibela ng sasakyan niya. At ang maganda dito, gusto ni Johnson yung hanap buhay niya. Sa mundo nila, ang pagkakarera ang tinuturing na pinakamarangal at pinakadakilang sports. Pambansang laro, ganun. For family. Pero marangal nga ba ito kung ang mayaman lang ang may karapatang manalo? Ganun din yung kalakaran sa kanila, no? So basically, yung malalaking karera ay pagmamayari lang ng mga mayaman at makapangyarihan. At dahil pera nila yung ginamit, sila din dapat ang kakabig. Isang araw, nagmamaneho sa Cubao. Isang araw, habang nagde-deliver etong si Johnson, napasama siya sa isang malaking karera. So syempre, imagine nyo, no? Dahil maraming sasakyan ang kasali sa karera, posibleng nagkit-kit siya dun sa lane para lang maiwasan yung bilis ng pagpapatakbo nila at para hindi siya magmistulang sagabal doon sa daan. Siya pa yung naging sagabal doon, nagtatrabaho ng marangal yung tao. Kinailangan niyang sabayan yung mga nagkakarera. Napa-full throttle si tropa. Sa bilis ng kanyang pagmamaneho at lakas ng loob, nagawa niyang manguna at manalo. Isipin mo yung mga pangkarerang kotse, tinalo ng delivery rider. Kumbaga ang dating, panis yung big bike nyo, boy. Sa Mio ko, ang tagumpay na yon ay hindi ikinatuwa ng mga elitista. Para sa kanila, ang panalo ni Johnson ay isang kahihiyan. Well, nakakahiya naman talaga on their end. Pero maraming ganitong senaryo. At patunay lamang ito ng mga talento na umiiral sa bawat sulok ng komunidad at hindi lang sa may masaganang buhay. At dahil sa kahihiyan na naranasan nila, kasi tinalo sila ng delivery rider, nagplano silang patumbahin si Johnson. Ang kulit no? Matatanggal ba yung kahihiyan nila kapag nawala si Johnson? For sure maraming nakakita na tinalo lang sila ni Johnson. Na-threaten sila sa galing ni Johnson mag-drive. At syempre, domino effect na yan. At eto na nga, isang araw, nagmamanis kumbako. At eto na nga, isang rumaragasang truck ang bumangga sa kanyang sasakyan. Nawasak ang bakal, nadurog ang katawan, at tila doon na matatapos ang kanyang buhay, kasama ng nagkalat at pira-pirasong metal. Ngunit, himala ang nangyari. Nakaligtas si Johnson. Upang mabuhay, pinili niyang gawin ang isang bagay na hindi pa nagagawa ng sino man. Ang pagsamahin ang kanyang katawan at ang kanyang sasakyan. Sa pamamagitan ng isang mapanganib na operasyon, isinilang ang isang bagong nilalang. Ang kanyang puso ay hindi na laman at dugo, kundi isang umaatungal na makina. V8 pare. Kung nakikita nyo naman sa itsura ni Johnson, diba? Yung nananatiling human part na lang sa kanya halos ay yung kanyang ulo, pero the rest ay makina na. Dito na siya naging cyborg. Dahil sa successful na transformation niya, bumalik sa kalsada itong si Johnson para subukan ang mekanism na umiiral sa kanyang bagong katawan. Hindi naman halatang excited siya, no? Mabilis siyang humarurot, mas mabilis at mas mabilis pa, hanggang sa hindi niya na masundan ang kanyang sariling bilis. Hindi inaasahan, may na-activate siya na isang sleep space device na nakatago sa kanyang sasakyan. Sa standard travel, kailangan mong daanan ang distansya mula sa point A or current location papunta sa point B or destination. Etong sleep space ay mistulang shortcut or dimensional rift, kung saan dumulas o lumaktaw ng isang layer etong si Johnson. Sa isang iglap, nabuksan ang espasyo at panahon. At ang dating delivery driver na naging makina ng bilis ay napadpad sa isang bagong mundo sa Land of Dawn. Matapos siyang mapadpad sa Land of Dawn, ginamit ni Johnson ang kanyang cyborg body upang tulungan ang mga tao. Dahil ang puso niya ay literal na engine, V8 nga pare. Naging likas kay Johnson ang paghanap ng kalsadang matatakbuhan at mga laban na mapoprotektahan. Parang isang roaming guardian na biglang dumadating kapag may panganib. Paano kaya kung ang mga rider natin dito sa Pinas ay mala Johnson ang build, no?
Biro lang. Alam kong medyo mala-Transformers ang datingan ng buhay ni Johnson, pero sana na-inspire pa rin kayo sa kwento niya. Pero kung isipin mo sobrang weird din ang nangyari kay Johnson. Imagine, nabundol siya ng truck tapos nagsanib sila ng kotse niya. Sobrang imposibleng mangyari nun. I-mention nyo na rin yung mga tropa nyong magigiting na delivery rider natin dito. Yun lang muna for this video. Kaninong storya pa ba ang gusto nyong malaman at marinig? I-comment nyo na yan kasi binabasa namin yan guys. Muli po ako si Pego and to God be the glory.